na nga laman ang utak niya kung hindi mukha nun at mukha nun. What he had feared really scared him now, but rather than cry like a stupid boy, he would not let it put him down. Pack your things, Leander, and fly to the Philippines. Agad ang utos niya sa pinsan na napamaang. No? The hell! Of course! Gigil na sagot niya. Find my wife, but never ever speak. Just find her and monitor her like the old times. I'll get the address inside our room. Wait here. Itinigil niya ang likod sa pader at agad na naglakad papaalis. Tuloy-tuloy siya sa kwarto nila ng dating asawa. Naghalungkat siya sa drawer at napatigil siya nang makita na walang laman iyon ni isa maliban sa blank check na ibinigay niya. His wife never brought it. It means she has no money to spend for that stupid divorce papers in his hand. Sino ang walang hiya na gumastos para lang makakuha sa Fiona ng ganoon? Bakit ba kasi hindi yun sumasagot sa tawag niya? Masisisiban niya ang asawa niya kung malaki din naman ang pagkakamali niya. She had lost her faith in him and he understands it. Anong karapatan niyang sumama ang loob doon? Tulad din siya ng daddy niya na walang karapatan na sumama ang loob ng iwan iyon ng mommy niya dahil parehas naman silang dalawa na may mga pagkakamali sa babaeng minamahal nila. He realized that he couldn't just let his wife guess and wait for him to speak. Hindi porkat ganoon siya ay itutulad niya si Fiona sa kanya. Siya, kahit na hindi yun magsalita ay okay lang basta magkasama sila. Mali pala siya. It only concerned his behavior and feelings but not his wife's. They're two different people match to collide. Actually, they're really different from each other. Tahimik siya at madaldal si Fiona. She's kinda showy while he's not. She's supportive while he possessive siya. He was so wrong. He should have spoken first before laying things correctly. He must have told her all his plans. She's his wife, for Tom's sake. Tama si Darwin, hindi pala muti si Fiona o display sa buhay niya. Asawa niya yun at dapat ipinaramdam niya ang asawa niya. He must have controlled his libido and just told her so many stories about himself. Naging saradong libro pa din siya sa pagpupumilit niyang kalimutan ang lahat ng mga nangyari sa buhay niya. He was trying to tell to himself that past is merely just his past and all that he cares is the present and the future. Sana mas naging kaibigan din siya noon. He should have considered her emotions first and be concerned about her thoughts. Terence. Boses na naman iyon ni Moana kaya dismayado niyang naisara ang drawer. Ang kulit talaga nito. Pinaalis na niya pero parang hindi makaintindi. What? Hindi lumilingon na tanong niya. Listen first. Pakausap nito at nangangatal ang boss kaya tamad na pumihit siya at napasandal lang sa mesita. I did something wrong. Umpisa nito at nakahawak lang sa may hamba. Letsugas na buhay niya. Kapag nakadikit ito sa kanya ay parati na lang na may kontrobersiya. Mabango na naman ang pangalan niya kamakailan lang dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanya sa loob ng isang hotel. Siya na nagmagandang loob na siguraduhin na magiging maayos ito dahil sa sobrang kalasingan pero siya na naman ang natawag na babaero. Hinayaan na niya ang balita, total sanay naman na siya sa ganoon. Kaya lang may asawa nga pala siyang napapahiya rin kahit na ba sabihin na hindi siya mahal ni Fiona. Sana pala'y nagsalita siya at nagpaliwanag para maging malinaw ang issue. Alang-alang sa buhay may asawa niya. You always do something wrong, Moana. And it killed the admiration I had for you. I realize that I really don't know you. He shook his head. Lambert asked Daddy to spare him a hefty sum of money for his upcoming project. He asked for my help and I bribed him. Sumisigok na kumpisal nito sa kanya kaya halos umasim ang mukha niya. What? I helped him. I forced my dad. I said Lambert would double the money if Dad would invest to the lead mine. He's up to. I asked your brother to. Napatigil ito nang maitikom niya mga labi ng mariin. To what? Halos hindi iyon lumabas sa bibig niya dahil sa galit. Parang may naglalaro ng ideya sa utak niya kaya naikuyom niya ang mga kamao niya. Tumikal siya sa pagkakasandal sa mesita at tumakbang. To what? Galit na bulyaw na niya kaya napapitlag ito at lalong humikbi. To get your wife a divorce paper. I asked him to ruin your wife's self-confidence. I asked him to.
Napasinghap ito nang hawakan niya sa leg at itinulak niya sa pader. Moana held on his wrist, struggling. Don't. Don't. Galit na galit siya at parang puputok ang mga ugat niya sa ulo sa sobrang inis. Napakawalang hiya nito na nagawa pang kontsabahin ang demonyo niyang kapatid. You! Idiniin niya mga daliri sa leeg ni Moana pero kapag kuwan ay pabalya niya itong binitawan. Hinang-hina itong humagulhol ng iyak at napaupo na lang sa may pader at siya ay tumalikod sa bunot ang buhok. I don't wanna see your face anymore. Never again. Malumanay pero may diin na sabi niya. Habang kontrolado ang paghinga. Nagtitimpi siya dahil baka tuloy ang mandilim ang paningin niya ay masira ang lahat ng magagandang pangarap niya. Buong buhay niya wala na siyang matinong pinangahawakan. Ngayon na lang siya nagkaroon ng direksyon at hindi niya hayaan ang ibang tao na sirain iyon. Leave before I could kill you. Pumihit siya at pinandilatan nito kaya takot naman itong tumayo at tumakbo papalabas hawak ang leeg. Jesus. Anong laking pasasalamat niya na hindi siya napunta sa batang iyon na santa ang tingin niya. Baka ang dati na niyang miserableng buhay ay mas mawasak pa, lalo kung yun ang naging asawa niya. Baka mas naladya pa ang buhay niya kaysa sa naging buhay ng ama niya. Nakakadalawa na sa kanya si Lambert. Lumabas siya sa kwarto, bit-bit pa rin ang envelope na hindi niya mabitawan. Leander! Singhal niya sa pinsan habang kausap noon ang daddy niya na mukhang problemado. Kuya, lumipad ka sa Pilipinas. Bring these divorce papers with you and give it to my wife. He handed the envelope to his cousin. And told her that I'm mad. Nga ang mga kaharap niya pati na ang daddy niya. And are you really mad? Kinuha naman ni Attorney Galvez ang kasulatan na nagpapawalang bisa ng prenuptial agreement nila ni Fiona. Nakatanga siya sa mga papel at wala sa sariling iniabot din niyon kay Leander. I'm not mad at her. I'm mad at her for not believing in me. What is going on here, son? Why the hell are you here? You're supposed to be at the congregation. It's still not over. Medyo may kapormalan ang mukha nito. Talagang kapag inutusan siya nitong bumalik sa congregation, ay susuwayin niya ito kahit na itakwil pa siya nito. Lumayas ka na, Leander. Utos na naman niya sa pinsan na nagbabasa pa ng mga papel. Tumalima yun kagad at iling-iling na tumalikod. I want to talk to you, Dad. And this can't wait forever. I'm going crazy. I'm hellish. Sa bunot niya ang buhok ay para siyang tanga na pumasok sa loob ng opisina habang nagkakatinginan ito at ang abogado niya. Kapag hindi niya ito nakausap ora mismo, ay baka ikabaliw na talaga niya. Baka bukas lang nasa mental na siya. Trending na naman siya sa balita. Daddy! Mainit ang ulo na asik niya sa ama na napamadali naman ang pagpasok. Bagay na mainit ang ulo niya at gusto niyang madaliin na makauwi sa Pilipinas ay wag siyang pinaghihintay ng daddy niya. Amanos naman na sila. Bakit? May kasalanan din naman ito sa kanya dahil hindi nito ipinaglaban ng ina niya noon. Kaya kahit na niloko niya ito, dapat ay patawarin siya nito dahil gagamitan niya ito ng taktika ni Fiona kapag may hinihingi na ayaw niyang ibigay. Uungkatan niya sa Davis ng nakaraan at babanggitin niya ang history. Thanks to his stubborn wife, he had learned so much from her. You're so bossy. I'm still your father and you're acting like this. What is your problem? Natutup niya ang noo. Fiona sent me divorce papers. Dinilaan niya ang labi at napatanga naman sa Davis. This is what I've been telling you. You kept on womanizing. No, father. I want to surrender everything. I want to keep my wife. I paid her to marry me. She's not really my girlfriend. Mataas ang boses niya sa ama na mas nagpapakita ng pagkagulat ang muka kaysa sa galit. Kumurap ito kapag kuwan kay nagpatuloy siya. I fell for her. Tom, I did. I almost raped her. But she's so kind and just cried. I said so many bad things about her but here I am. I am going crazy. Do you get me, Dad? No, I don't want to repeat the same mistake you've done to my mother. I want Fiona. I want Fiona back. I want her as my wife. Anya pa saka siya na mewang. Huminga siya ng malalim at nawala ang lakas ng loob ng boses. I sneaked out. I want to fly back to Philippines as soon as I can.
I don't want to be a mayor anymore. I don't want that bullshit congregation. It can't give me happiness as well as peace of mind. Uuwi ako. Tumigas ulit ang boss niya sa uling salitang binitawan pero nakatunga nga pa rin ang daddy niya hanggang sa nagkibit-balikat na lang ito. Okay, fix your duties first. She can wait and don't sign the divorce papers. You're old enough to understand the things you do. I'm going. Talikod ni Davis kaya siya naman ang tumanga. Ganun lang? Wala man lang itong sasabihin na iba? And son, pumihit ng konti ang katawan ng ama niya pero mata lang naman niya ang gumalaw para tingnan ito. Good luck. Terence was left stunned. He blinked and felt relieved. Sa sobrang kasiyahan ay parang maiiyak pa nga siya. Ako balik iba araw, bossing. Paalam ni Fiona sa dating among inchik matapos niyang saluduhan ng lalaki na naging isang napakabait na amo. Kaya napagtsagaan din siguro niya ang pagiging isang serbidora sa karinderya. Okay, ikaw welcome bisita, Mayola. Dala ikaw sukulit. Galing iba bansa pala ako, lalo taba. Chik. Kaway naman noon kaya napahagikik siya. Takip ang labi. Tuluyan siya naglakad, papalabas kahit na kinukuhanan siya ng litrato ng mga tao sa loob ng fast food. At halos tumulo ang mga laway ng mga iyon habang pinagmamasdan siya. Magiliw naman siyang pumoposing at kailan lang nga ay viral daw siya sa Twitter at sa Instagram account ng isang makeup artist na nag-stolen shot sa kanya. Habang namimili siya ng prutas sa isang stall, yun ang balita sa kanya ni Gavin dahil nakatagpo rin siya ng isang bagong kaibigan sa 26 anyos na pamangkin ni Aling Mildred. Hindi naman niya iyon pinapansin. Kung masaya ba ang tao na pag-usapan siya, bakit hindi? Basta naman hindi siya pinakikialaman at salamat sa Diyos dahil hindi naman siya nahanap ng media. Baka na lang interviewin siya kung anong ginagawa niya sa Pilipinas. Alangan naman na sabihin niya na naghihintay siya ng resulta ng diborsyo niya. Fiona sadly smiled and touched her tummy. Hindi pa siya tuluyang nakakapag-move on pero pinipilit niya ibalik sa normal ang takbo ng buhay niya. She's not broken. She has a baby. There's no reason for her to cry, though her heart is breaking. Sometimes, when she looks at the picture of Terence and Moana kissing, pupunta siya sa center para magpa-check up ng baby niya. Wala din siyang pakialam kung magtaka ang mga tao na nakakakilala sa kanya kung bakit siya sa center magpapatingin mayaman ang asawa niya. She doesn't have to pretend rich. Yun pa lang ang unang check-up nilang mag-ina. Sana babae ang anak niya at kung kamukha ni Terence, pihadong walang kasing ganda. Ngat-ngat, ang pinaglilinhan na durian ay masaya si Fiona na naglakad sa gilid ng kalsada. Sukbit ang bag niya. Ano yun? Amoy utot? Anong babaeng nakasalubong niya? Kausap pag-isipan dalagita kaya lihim siyang natawa. Mabaho daw ang durian niya. Aba, mabango nga ang durian niya at masarap pa. Matamis at malaki. Fiona back on her daily life with her signature short dress and flat slip-on. She's the famous beautiful servidora again, kusinera and sexy hugasera. Morning, ganda! Bati ng kilala niyang tricycle driver kaya maangas siyang tumango. Mas maganda pa ako sa umaga, Mang Yoyoy. She smiled and continued walking. Masaya siya sa tuwing napapalibutan siya ng mga kilala niyang tao. Pero sa tuwing mag-isa siya ay may lungkot din siyang nararamdaman. May sakit na iniinda sa puso lalo pa at hindi na rin siya pinagkakaabalahan na kamustahin ni Terence. Siguro ay natanggap na noon ang papeles at hinihintay niya na bumalik iyon sa kanya. Permado na. Yun ang inilagay niya sa isip para kung sakaling dumating ay hindi na tripleng sakit ang mararamdaman niya. At least, umangat naman ulit ang kanyang dignidad. Hindi naman siya tumanggap at kumulimbat ng pera. She's not indecent anymore for marrying her stepbrother in exchange for 1 million pesos. She could walk with her head up high. Hindi na siya mainsulto ni Lambert o ni Moana naman. Napatunayan niya sa mga iyon na hindi siya kailanman after sa pera ni Terence. Ika nga niya sa sarili niya. He married me for the sake of his ambition, but I love him for the sake of my heart. Wala yung katumbas na pera, walang kapantay na halaga, dahil hindi niya kailanman ipagbibili ang pagmamahal niya kahit na ilang milyon pa. Paano ba darating din ang totoong swerte niya? Hindi man iyon swerte sa pag-ibig,
Swerte iyon sa career para sa mga kapatid niya at syempre para sa baby Snow niya. Si Terrence ay naging parte na lang na maganda niyang kahapon. Hindi naman niya yun kakalimutan at mamahalin pa rin niya sa sarili niya. If it's not because of that man, she'll never have her baby Snow. Huling nag-viral ang pasaway na iyon ay noong nakaraang linggo pa dahil kumalat sa balita na tumakas daw sa congregation ng mga mayors. Haka-haka ng marami na tumakas iyon dahil pupunta na naman sa babae. She was hurt of course. She cried of course, but that ended there. She learned how to smile after reading that news. She smiled for the baby in her tummy. She had to. She has to. Okay. Nandito tayo baby ko sa tabi ng kalsada at pupunta tayo sa RHU para sa first check-up mo. Mamaya magbi-video pa ako para paglaki mo, mapanood mo ito at makita mo kung gaano kaganda ang mommy mo. Pumosing siya at nag-snapshot pa. Wala siyang pakialam sa mga tao na nakatingin sa kanya. Pakialam ba ng mga ito sa trip niya? She puts her cell phone inside her slim bag and continued eating her durian. May baon din siyang mansanas na pula sa bag niya kasi pinagsabihan siya ni Aling Mildred na huwag masyadong kumain ng maraming durian sa isang araw dahil sasakit ang ulo niya. Mahilig siya sa mga mababantot na pagkain at ang pinakamasarap sa lahat ay bagoong sa kadaing na pusit. She's busy looking at her durian when a man greeted her. Hello, Mayores. Bati noon pero itinaas lang niya isang kamay at kinagat ang prutas. Hello. Nguya niya pero napatigil siya sa pagakbang dahil parang pamilyar ang boss na iyon ng lalaki. Lumingon si Fiona at laking singhap niya nang mapagsino iyon. Prenteng nakasandal ang lalaki sa pader na isang restaurant at magkakrus pa mga braso sa dibdib. Leander? Taka siya at kamuntik pang mabulunan. Ngumiti ito, labas sa mga ngipin at siya naman ay nalunok nang wala sa oras ang kanyang durian. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Halos magbuhol-buhol ang dila niya pati na hininga. I have something for you. Tumindig ito ng tuwid at humakbang papalapit. Something for me? News? Nakatutok ang mga mata ni Leander sa pagkain niya at nalukot ang ilong nito kaagad. Agaran siyang tumalikod at iniwan ang lalaki. Hey! Ano yun pero tuloy-tuloy siya. Where are you going, lady? Usisapan nito kaya lumingon ulit siya at agad na napakurap dahil nakaharap sa kanyang camera ng cellphone nito. Ano bang ginagawa nito? Namiss mo ba ako kaya mo ako kinukuha na litrato? You look so amazing. You look cute. Ngumiti ito sa kanya kaya ngumiti rin siya ng normal saka siya yumuko ng konti. Itinigil nito ang pagkuha sa kanya at sumabay sa paglalakad. Nakamasid sa kanya. Leander will find out about her baby at this man won't stop following her. Maybe Terrence sent him to give her some news. Surely, magiging kakampi naman niya ito at hindi nito sasabihin ang pagkakaroon niya ng anak. Dahil narinig naman ito mga salita ni Terrence noon na ayaw noon na may mabuntis na babae. Bakit ka nandito? Siya naman ang tumingala rito at nakita niya na talagang pinagmamasdan siya nito ng husto. Just for mission. Lord, sent me here. Tango niya. Gusto niya itanong kung kumusta si Terrence pero malamang maayos naman. Nang hindi niya sagutin ang mga tawag noon ay tumigil na rin naman na sa pagpaparamdam. Baka ganoon lang talaga ang halaga niya o baka wala naman talaga siyang halaga dahil pangkama lang siya. Ayan na si Buntis. Buntis! Durian mo! Buntis! Tili ng tindera sa stall ng mga prutas kaya nakagat niya ang dila at hindi siya makatingin kay Leander. Ikaw ba ang tinatawag ng babae na iyon? Bigla nitong hinawakan ng siko niya kaya napamaang siya kunwari. Ha? Hindi. Yung butiki. Kamot niya sa ulo pero bigla na lang humalakak sa Leander. Oh, come on Fiona. There's no such thing as butiki here. Ikaw ba ang butiki? Natatawa pa rin ito kaya umuwi siya. Hindi niya kinumpirma iyon at hindi rin naman niya itinanggi. Ayaw man niyang ipaalam, hindi niya kailanman itatanggi ang dinadala niya. Saglit na naman ang katahimikan sa pagitan nila ni Leander kaya nagpatuloy na lang siya sa pagngat-ngat ng prutas. He couldn't believe that he's dead now. Look, where Destiny brought the Cookies Man of Montefalco clan. Umiiling na parang hindi makapaniwala si Leander habang himas ang baba ng sulyapan niya. Tumigil na ako sa paggamit ng pills pero hindi niya alam.
Alam ko kasi na magagalit siya at alam ko na mabubwisit lang siya kapag nalaman niya. Alam mo naman, hindi ba? Alam mo naman na ayaw niyang makabuntis ng babae niya. Kaya please, huwag mo sasabihin. Baka magalit siya at kasuklaman pa niya ang baby namin. Simuha na ang baby niya at lahat ng sinabi niya sa akin ay kinalimutan niya na makauwi ako rito. Pumakla ang panlasan niya at nanubig ang mga mata. Judgmental ang buntis? Nakangiting tanong ni Leander kay Fiona pero sumimangot siya. I can't blame you. Kuya lock himself, even to his own beloved wife. I'm not his beloved. Huwag mo nga akong asarin. Angin niya kaagad dito pero hindi naman ito umimik. Ngumisi lang. Isn't it bad for the baby if you will continue walking? Sumulyap si Leander sa tiyan niya kaya lalo siyang parang naiiyak. Concern ito sa baby niya kaya tuloy parang nahabag siya na lalaking walang ama ang anak niya. Exercise to. Ikinurap niya mga luha at suminghot na lang. Pupunta ako sa center at magpapacheck up. This will be my first check-up. Then, you must go to a private doctor. Agad nitong hinawakan ang kamay niya at saka siya inila papunta sa may mismong kalsada. Teka, doon ako sa RHU. Ayoko sa private. Ang mahal. Protesta niya pero tila bingi na si Leander at hindi na siya pinakinggan. Kapag kuwan ay tumigil kaagad sa harap nila ang pamilyar na limousine na sinasakyan niya noon. Kapag sinusundo siya ni Mama Belinda niya sa karinderya. She looked at Leander confused. Leander! Saway niya sa lalaki pero binuksan nito ang pintuan at ipinasok siyang sa pilitan sa loob. Ang walang hiya. Gumagalaw din na malaman to Falco. Sorry baby, inside the tummy. Uncle needs to exert more force on your mommy. Masuyong hinimas dito ang kimpis niyang tiyan pero inasiman niya ito ng mukha. So cute, Fiona. Ngisi nito sa kanya pero humalukip-kip siya. Sumisikip ang dibdib niya sa inis. Ganoon siya kapag may bagay na hindi niya gusto pero ipinipilit. Ganoon siya simula nang malaman niyang buntis siya at hindi niya iyon makontrol. Dalhin mo ko sa RHU. Galit na utos niya kay Leander nang makasakay ito sa passenger side ng limo. No, tatalon ako. Panakot niya rito at wala itong nagawa kung hindi ang bumuntong hininga matapos siyang titigan. Okay. So kung itinaas na Leander ang mga kamay at tinungaan ng driver na hindi niya alam kung saan ito hinugot. You really want the crowd to fist? I am telling you, you will give headache to the daddy of your baby. Headache na kalukuhan. Ibang head ang sumasakit doon lalo pa at baka natuloy na ang naudlot ng honeymoon noon at ni Moana. Snow ang pangalan nito. Snow. Is that a girl? Hulog ang baba na tanong ni Leander. May gender na? Wala. She sneers. I just want a baby girl. Tumas pa ang kilay niya bilang pagtataray kaya humalakhak ang kausap niya. God, lalong sasakit ang ulo ni kuya kapag babae yan. Bakit ba kuya ito ng kuya? Pahirap din ito sa kalooban niya. Unahin na kaya niya itong ihulog sa sakyan. Ang lakas ng trip nito na basta na lang siya isinakay sa sakyan pero hindi naman niya alam kung anong masamang hangin na nagdala dito sa Pilipinas. Baka alam ko ba, gumawa na lang siya ng lalakas sa iba kung ayaw niya ng babae. Tulis sa mga labi na naluluha siyang bumalim pa kabila. Masama na naman tuloy ang mood niya dahil sa pagkikita nila na Leander. Bakit kailangan na makita pa niya ito? Ano ba ang sinasabi nitong balita sa kanya at hindi pa siya diretsahin? Matagal na niyang inihanda ang sarili niya at tanggap na niya ang kapalaran niya. Kung hindi sila ni Terrence para sa isa't isa, anong magagawa niya? Hindi siya magpapakalugmok dahil lang doon dahil hindi naman siya ang klase ng tao na takot na makipaglapit sa isang tao. Kahit sa bandang huli ay iiwan din siya o maghihiwalay sila. She believes that people come to leave a lesson in her life. If those people aren't meant to stay, memories will stay for a lifetime. Some bring wounds, while many come to help those wounds heal and become scars. She's not afraid of scars. Para sa kanya, ay sa mga pilat na iyon natututo ang bawat tao. Nahuli niya si Leander na nakatingin sa kanya at matiim ang titig nito para itong may iniisip na hindi niya maarok. You plan for this, right? Tell me honestly. Anito kaya tumango siya saka siya ulit tumingin sa labas ng bintana. I want a baby. From the very first man that I love. Plinano ko ito nang ma-realize ko sa sarili ko na in love na pala ako sa taong minsan kong kinainisan.
Pero ang hirap sabihin sa kanya, iba siya. Hindi ko siya kilala pero gaga ata ako na minahal ko lalaking hindi ko kilala. Dismayadong wika niya habang ikinukurap ang luha. You know him. Wala na siyang ilalabas pa na ugali dahil yun na siya. The man you've met, the man you've loved, is the genuine identity of Terence Montefalco. If you learned how to love him despite what you said, that you don't even know him, then I guess you accepted all those bad attitudes he showed you. That's respect. But where the hell is trust, Fiona? Hinusgahan mo rin ba siya? Batay sa kung ano siya noon? Nalumo siya sa ipinamukha sa kanya ni Leander. Para siyang kinatok sa ulo dahil sa mga sinabi nito pero hindi lang iyon ang dahilan. Nasaktan din siya sa mga paratang sa kanya dahil siguro nagmamahal na siya. Noong una hindi siya apektado kahit na anong itawag sa kanya. Dahil ang gusto lang niya ay magtrabaho para magkaroon ng pera pero sa huli nahihiya na siya sa lahat. At pakiramdam niya hindi talaga siya ang tamang babae para sa isang katulad ni Terence na walang kasing taas. Huminga siya ng malalim at nilunok ang pait sa panlasa niya. Siguro nawalan ako ng tiwala kasi hindi ko alam kung saan ako dapat na lumugar. Ayoko nang pag-usapan. Umiling na siya nang matanaw niya ang RHU. You can't escape this topic forever, but I'll respect that. Sit back and relax. Baka pumangat si Baby Snow. Kindat ni Leander kaya naman ngumiti siya saka sumandal sa upuan. Tama ito. Hindi nga kaya hinusgahan niya sa Terence batay lang sa kung anong nakaraan? She's wrong for that, but she's not wrong for trying to look for her true value as a woman and a wife. Terence smiled as he kept on looking at Fiona's lovely eyes. Direktang nakatingin sa camera ang mga mata ng nakasimangot niyang asawa. It feels so long. Lovely wife. Ganoon pala ang pagmamahal. May iba't ibang muka. Ang muka ng pagmamahal ng daddy niya ay iba sa muka ng pagmamahal niya. Hindi na ipaglaban ni Davis ang mommy niya dahil sa pagmamahal noon sa mga kapatid niya pero naiintindihan na niya na hindi ibig sabihin ay hindi totoong mahal ng daddy niya ang kanyang ina. Mas nanaig lang ang pagmamahal noon bilang isang ama kaya mas pinili na masaktan at magtiis kaysa sa takot na mawalan nga naman ng mga anak. Siya, mahal niya si Fiona at nagpapasalamat siya na hindi nangyari sa kanya ang nangyari kay Davis dahil baka kung nagkataon, mauna na siyang mag-suicide. He looked around waiting for his friends. Dalawang tapik sa kanyang mga balikat ang nagpataas sa sulok ng labi ni Terence matapos maghintay siya sa waiting area na isang pribadong paliparan. Kaya isinara niya ang cellphone na kanina pa niya tinitingnan dahil sa isinad na picture ni Leander sa kanya. Mayor, sabay na wika ng dalawa, kaya tumayo siya. Those hands were from the two bossy creatures in this world, Darwin and Zales. He couldn't believe that he'd find a friend in them. Kinontak niya ang mga ito bago siya umuwi at humingi siya ng tulong kung paano niya mababawi ang asawa niya. Para kasing wala na siyang tiwala, maging sa sarili niya kaya kailangan niyang humingi ng saklolo at hindi naman siya nagkamali. Tumitig siya sa sahig. Parang nangayayat ang daldal niya. He misses her so much. He wanna hug her so tight and hear her voice. Kahit na maghapon siyang daldalan ni Fiona ay okay lang. He wants to kiss her. He wants to eat her, of course. Dawn. Leander is a lucky bastard for being her stalker for days. Ngayon lang nagsend ng picture ang pinsan niya. Kung bakit naman kasi ang hirap na maging tulad niya na ang daming trabaho sa mundo. Kahit na nga minsan paliligo ay halos mawalan siya ng oras sa mga nakaraan na linggo. My life. Welcome to the club. Pisal ni Zale ang balikat niya kaya muli siyang nagising. Umangat siya ng tingin at tiningnan ito sa mata. Welcome to the club of bothered husbands. Ani naman ni Darwin sabay kamot sa ulo kaya napanganga siya. Ibig sabihin ay takusa ang mga ito. Pues, hindi siya takusa. Napatigil sila at napaisip. Hindi nga ba? Kumahog lang naman siyang makauwi. Inayos niya lahat ng dapat na ayusin dahil iniwan siya ng mga magulang niyang mag-isa. Matapos niyang makausap ang daddy niya sa loob ng opisina, kinabukasan ay lumipad na ang mga iyon papuntang Pilipinas at parang magbabakasyon lang. Nauna si Leander matapos niyang kunin ulit ang mga papeles mula sa pinsan dahil gusto niya na siya mismo ang mag-abot noon sa asawa niya. Leander just has to look after Fiona.
Para siyang tanga na hindi alam kung anong gagawin. Masama ang loob niya at nagtampo rin kahit paano kay Fiona na hindi no nagawang panghawakan ng huling salitang binitawan niya bago sila naghiwalay. He already told her that he's into her, but she refused to believe. Yet still, Tom still loves her though she's much more stubborner than him. Naiwan siya para silipin ang prestige. Naiwan siya para tumayong mayor na dapat asikasuhin ang lahat ng nasa organizer ng kanyang secretary. Naiwan siya para harapin ang demonyo niyang kapatid. Mabuti na lang at may order na palang ama niya sa abogado na bawiin ang lahat ng ipinamana kay Lombard dahil sa ginawa noon na panggagago sa kanya at paglustay sa pera na bigay ng daddy niya. Lombard and Josh still do not own anything. Lahat pala ng mana ay may kaakibat na kasulatan mula sa ama niya na kapag hindi na panghawakan ng maayos ay pwedeng bawiin kahit na anong oras. Hindi yun applicable sa mga matitino niyang kapatid at sa pagkakaalam niya ay wala ring ganoong kasulatan sa kanya. Nasaan ngayon si Lombard? Nasa kangkungan. His dad also found out that Lombard was trying to open a lead mine. Ang masaklap ay natuklasan ng ama nila na umuutang iyon ng pera sa ama ni Moana. What took you so long? Zale asked and started walking. Casual siyang namulsa at tuwid ang likod na naglakad. Let's just say that I drank stinky garbage. He shrugged. My brother. Anya sa dalawa na napangiti lang. What do you suggest now? Buntong hininga niya. Hindi niya alam kung magtitiwala siya sa payo ng mga ito pero subok na niya mga salita ni Zale at Darwin na para bang ang dami experience sa buhay.